Madilim ang paligid nang magising ako. Ang malamig na hangin na sumisingit sa pagitan ng mga basag na kahoy na bintana ay bumabalot sa akin. Nakapikit pa ang mga mata ko, pero ramdam ko ang bigat ng aking katawan. Gusto kong bumangon, pero parang may mga tanikala sa aking mga paa. Hindi literal na tanikala, pero ang takot, ang panghihina, ang alaala ng mga araw na ginugol ko sa grupong iyon. Ang lahat ng ito ay parang bakal na humahawak sa akin. 5 taon akong naging bahagi ng sekta. Ang tawag nila sa sarili nila ay ang liwanag ng paglilinis. Sa simula, tila perpekto ang lahat. Ang mga tao ay palangiti, magalang, at tila puno ng pag-asa. Sabi nila, binubuo kami ng mga pinili, mga taong ililigtas mula sa kadiliman ng mundo. Sa panahong iyon, desperado akong kumapit sa kahit anong bagay na magbibigay kahulugan sa buhay ko. Iniwan ako ng pamilya ko, iniwan ako ng kaibigan ko, at iniwan ko ang sarili kong pangarap para sa pangakong liwanag. Ngunit sa likod ng nangiti, may bahid ng kadiliman. Ang mga aral nila na noong unay tila magaan at makatao, unti-unting naging mapanlinlang. Ang mundo ay lason. Sabi nila, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, sila ang kadiliman na kailangang iwasan. Dito ka lang ligtas. Sa simula, naniwala ako. Nagbigay ako ng oras, ng yaman at ng tiwala. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may mali. Pinipilit nila kaming magbigay ng higit pa. Hindi lang materyal na bagay, kundi pati ang sarili naming kaluluwa. Ang pinakamalaking sugat sa akin ay ang pagkitil nila sa mga koneksyon ko. Isa itong direktang utos. Iwan ang lahat nang nasa labas ng liwanag. Ang anak kong si Miko, ang 3 taong gulang kong anak na iniwan ko sa dating partner ko, ay umiiyak nang huli ko siyang makita. Babalik ako. Pangako ko sa kanya nang huli kong yakapin ang kanyang maliit na katawan. Pero hindi ko natupad ang pangako. Pinili ko ang sekta. Pinili ko ang kaligtasan. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Luha. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Tumakas ako mula sa grupong yon 4 na buwan na ang nakalipas. At mula noon, hindi na ako nakahanap ng katahimikan. Lagi akong may pakiramdam na may nagmamasid. Sa bawat sulok ng mata ko, may anino. Sa bawat tawag sa telepono, may boses na hindi ko kilala. Ang sekta ay hindi basta nagpapalaya. Sa sandaling lumabas ka, gagawin nila ang lahat para maibalik ka o mas malala, patahimikin ka. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Walang oras para magpakalunod sa takot. Kailangan kong magpatuloy. Sa mga huling linggo, nagtipon ako ng ebidensya laban sa kanila. Mga larawan, dokumento, at patotoo mula sa ibang tumakas na miyembro. Balak kong dalhin ito sa mga awtoridad. Pero alam kong delikado. Kung mahuli nila ako, hindi lang buhay ko ang mawawala. Pati na ang kaluluwa ko tulad ng babala nila. Tumayo ako mula sa lumang sofa ng apartment na nilipatan ko. Sa labas, malamig ang hangin at tila may bigat ang bawat hakbang ko. Ang plano ko ngayong gabi ay makipagkita sa isang dating miyembro na tumulong sa akin sa pagtakas. Siya raw ang may karagdagang ebidensya laban sa sekta. Hiniling niyang magkita kami sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. Delikado? Oo, pero wala akong ibang pagpipilian. Naglakad ako sa madilim na eskinita, papunta sa nakatakdang lugar. Ang bawat tunog, ang kaluskos ng dahon, ang yapak ng ibang tao, ang malayong tunog ng makina, ay parang bumabayo sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang mapalingon sa likod. Baka may sumusunod sa akin. Baka narito na sila. Nang makarating ako sa warehouse, tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag. Ang lugar ay tahimik, pero ramdam ko ang tensyon. Pumasok ako sa loob at doon ko siya nakita. Si Marco, ang dating miyembro na tumulong sa akin. Nakasuot siya ng hoodie. Ang mukha niya ay bahagyang natatakpan. Sa kamay niya, hawak ang envelope na pinangako niyang ibibigay sa akin. Narito ang lahat. Sabi niya, iniabot ang envelope.
Nanginginig ang kamay ko nang kunin iyon. Pero bago ko pa mabuksan, narinig namin ang tunog ng mga yapak. Mabilis, papalapit. May tao! Bulong ni Marco at tumingin siya sa akin ng puno ng takot. Hinila niya ako papalayo, papunta sa likod ng warehouse. Pero bago pa kami makalayo, bumukas ang pinto. 4 na lalaki ang pumasok, lahat suot ang malalaking jacket. Ang mga mukha nila ay pamilyar, mga miyembro ng sekta. At sa gitna nila, may isang batang nakatayo. Napaluhod ako sa pagkabigla. Ang batang yon, siya si Miko, ang anak ko. Ang mata niya ay malamlam, parang wala siyang emosyon. Ang tingin niya sa akin ay malamig, hindi tulad ng dati niyang tingin na puno ng lambing. Ang anak ko ay naririto, kasama nila. Hindi ko alam kung paano, pero parang sinaksak ang puso ko sa nakita. At bago pa ako makapagsalita, ang isa sa mga lalaki ay nagsalita. Babalik ka sa amin, sabi niya, sabay hawak sa balikat ni Miko. At isama mo ang anak mo. Lumapit si Marco at hinila ako, pero wala akong magawa. Ang anak ko ay nasa harapan ko at hindi ko alam kung paano siya naging isa sa kanila. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang pawis ko'y bumabaha sa likod ko habang nagmamadali akong lumayo sa compound. Ang mga yapak ko sa madilim na kalsada ay tila koro ng takot na kumakanta sa ilalim ng buwan. Ang bawat hakbang ay parang hampas ng tambol sa dibdib ko. Hindi ko alam kung gaano na ako kalayo, pero alam ko lang na kailangan kong tumakbo. Tumakbo ng tumakbo, kahit saan, basta't malayo sa kanila. Ilang taon akong bahagi ng grupong yon. Una, akala ko'y nakakahanap ako ng mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang iniisip. Sino ako? Ano ang layunin ko sa mundo? Paano ko maiiwasan ang sakit ng buhay? Sila ang nagbigay sa akin ng ilusyon na may sagot silang lahat. Ang mga sermon ni Elias, ang leader namin, ay parang musika sa tenga ko noon. Sabi niya, kaya niyang iligtas ang bawat kaluluwang nawawala sa dilim. Kaya niyang tanggalin ang lahat ng sakit at bigat sa puso. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kontrol. Hindi ito kalayaan. Ito'y tanikala. Bawat galaw, bawat salita, bawat iniisip ay dapat nakatuon sa grupo. Ang mga aral ni Elias ay hindi para sa ikabubuti ng lahat, kundi para sa kapangyarihan niya. Ang mga parusa sa mga lumalabag sa utos niya ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Parang sinusunog ang kaluluwa mo. Ang takot na mawala mula sa grupo ay mas matindi kaysa sa takot na manatili. Isang gabi, nakaupo ako sa madilim na kwarto namin. Ang mga ilaw ay mahina, parang pilit kang tinutulak sa kawalan. Narinig ko ang pag-uusap ni na Elias at ilang matataas na miyembro sa kabilang silid. Hindi ko sinasadyang masilip ang pag-aabot nila ng pera. Malaking halaga. Maliliit na papel na nakasiksik sa sobre. Sabi ni Elias, kunin mo ang mga bata. Mas madali sila turuan, mas madali silang kontrolin. Napakunot ang noo ko. Bata? Tanong ko sa sarili. Hindi ko ito maintindihan. Sa mga sumunod na linggo, napansin kong may mga bagong kabataan na dumadating sa compound. Ang ilan sa kanila ay parang galing sa lansangan. Payat, marurungis, takot ang mga mata. Pinakain sila, dinamitan, pero hindi ito pagmamalasakit. Alam ko kung ano ang ginagawa nila. Pinapalitan nila ang takot ng mga bata ng ilusyon na sila'y ligtas na. Pero ang kapalit nito ay ang kanilang kalayaan. Isang araw, nakita ko ang isang batang lalaki sa likod ng bulwagan. Mga 8 taong gulang siya, nakaupo sa isang sulok, tahimik at parang takot. Napansin ko ang mga mata niya, may kakaiba. Parang may koneksyon kami, pero hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, pero ang titig niya'y parang may kurot sa puso ko. Sa araw na yon, nag-umpisa ang plano kong tumakas. Hindi na ako makakatiis. Alam kong hindi ko kayang baguhin ang sistema ni Elias, pero kaya kong iligtas ang sarili ko.
At kung may pagkakataon, iligtas ang batang yon. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko'y mahalaga siya sa akin. Ang gabing iyon ang naging pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Habang lahat ay nasa bulwagan para sa dasal, dahan-dahan akong lumabas sa likuran. Ang dilim ay parang kumot na nagtatago sa akin, pero ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Sa bawat hakbang, iniisip ko ang batang lalaki. Gusto ko siyang isama, pero paano? Kung mahuli kami, pareho kaming mapaparusahan. Pinili kong magpatuloy ng mag-isa, ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na mangyayari. Sa pagtakbo ko, sa bawat liko ng kalsada, sa bawat anino ng puno, parang may sumusunod sa akin. Tumingin ako sa likod. Wala. Pero ramdam ko, may presensyang hindi ko mawari. Hindi ko mapigilan ng takot. Pabilis ng pabilis ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa isang abandonadong bahay sa labas ng bayan. Pumasok ako, hingal na hingal. Ang dingding ay may mga basag na salamin. Ang sahig ay puno ng alikabok. Naupo ako sa isang sulok, pilit na inaayos ang paghinga. Sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng yapak. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tatakbo ba ako o magtatago? Sa pagbukas ng pinto, dumungaw ang batang lalaki. Ang bata mula sa compound. Ang batang hindi ko isinama. Hindi ako makapagsalita. Paano siya nakasunod? Paano niya ako natagpuan? Lumapit siya sa akin. Mabagal ang hakbang. Tumingin siya sa mata ko at sa wakas, nagsalita siya. Hindi mo ba ako kilala? Ang boses niya'y malamig, pero may lalim, may lungkot. Ang puso ko'y parang piniga ng kamay ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumalik na alaala sa isip ko. Isang alaala na matagal ko nang nililimutan. Ang mga mata niya, ang hugis ng mukha niya. At doon ko naunawaan, anak ko siya. Napaupo ako, nanginginig, hindi ako makapaniwala. Paano? Kailan? Bakit siya naroon? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan ito. Pero ang sigurado ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Pumikit ako, pilit pinakakalma ang kabog ng dibdib ko habang nakatayo sa madilim na sulok ng kwarto. Ang alingasngas ng mga paang naghahabulan sa labas. Ang sigaw ng mga lider na tila mga halimaw na galit at ang tunog ng mga sirang pinto. Lahat ng yon ay parang bangungot na buhay. Alam kong nasa loob pa rin ako ng compound. Hindi ko pa ganap na natatakasan ng sekta. Ngunit hindi ako susuko. Hindi ako babalik. Hawak ko ang isang lumang susi. Isang bagay na naitago ko mula sa maliit na bodega sa likod ng kusina. Ang susi na ito ang tanging pag-asa ko para makalabas sa underground tunnel na narinig kong ginagamit ng mga leader para magtago ng mga kontrabando. Hindi ako sigurado kung totoo ang kwento tungkol doon, pero wala na akong ibang pagpipilian. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan. Naririnig ko ang mga hakbang sa pasilyo. May 3 o 4 na tao na tila naghahanap ng kung sino. Alam kong ako ang hinahanap nila. Hindi ako maaaring mahuli. Ang mga mata nila ay hindi mata ng tao. Walang awa, walang alinlangan. Sila ang mga alipores ng sekta, mga taong nilamon na ng ideolohiya nito hanggang sa mawala ang kanilang sariling pagkatao. Alam ko ito dahil minsan ako rin iyon. Mabilis akong gumalaw. Sumilip sa bintana kung saan tanaw ang court ng compound. Nakita ko ang mga leader na nakatayo sa gitna. Hawak ang megaphone. Ang sino mang tumakas ay haharap sa parusa ng Diyos. Sigaw ng isa. Ang boses niya ay malalim, puno ng galit at takot. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ilang daang miyembro ng sekta, nakapila, tahimik at nakatingin lang. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, parang mga manika. Isa-isa nilang sinasaliksik ang bawat sulok ng compound, parang mga robot na may iisang layunin. Hanapin ako. Ang likod ng leeg ko ay nanlamig. Alam kong hindi lang sila basta naghahanap. Alam kong may mas malalim pang plano ang sekta para sa akin. Noon pa man,
Tinuruan kami sa grupo na ang sino mang magtangkang tumakas ay binabalik sa landas, isang paraan ng pagpaparusa na hindi ko kailanman naranasan, ngunit naririnig ko sa mga bulong ng iba. Sinasabi nilang binabaliktad nito ang iyong isip, ginagawang wala kang kalaban-laban, hanggang ikaw mismo ang humiling na bumalik sa sekta. Lumipat ako ng pwesto, dahan-dahang binuksan ang isang lumang pintuan sa likod ng kwarto. Ang lamig ng bakal ng doorknob ay tumagos sa kamay ko. Sa likod ng pintuan ay isang makipot na hagdan pababa, tila papunta sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit wala na akong oras para magduda. Dahan-dahan akong bumaba, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Ang bawat hakbang ay tila gumagawa ng echo sa dingding ng hagdanan. Sa bawat pag-usad, nararamdaman kong palapit ng palapit ang kalayaan o ang kapahamakan. Sa ilalim ay isang mahabang hallway, puno ng kahoy na crates at lumang kagamitan. Ang ilaw ay dim, halos hindi makita ang dulo ng daanan. Naririnig ko ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa kisame. Ang lugar ay amoy amag at luma, ngunit may kakaibang pagkabagabag ang dala nito. Parang may kung sinong nakatingin sa akin sa dilim. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng mga hakbang sa hagdan. May sumusunod sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ang susi sa bulsa at pilit binuksan ang isang lumang pintuan sa dulo ng hallway. Ang pintuan ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Kumalimbang ang bakal, ngunit sa wakas ay bumigay ito. Pumasok ako sa loob at sa likod ng pintuan ay isang mas malaking silid. Isang underground chamber na puno ng mga lumang kasangkapan, mga litrato at mga dokumento. Sa gitna nito ay may altar. May nakapatong na litrato ng lider ng grupo. Ang mukha niyang nakangiti, ngunit may kasamang nakakatakot na anyo. Bigla akong napahinto nang makita ko ang isang bagay na mas nagpatigas sa mga paa ko. Sa isang sulok ng silid, may isang bata, mga 8 taong gulang, nakaupo at tila naghihintay. Nakasuot siya ng puting damit at ang mga mata niya ay malalim na nakatingin sa akin. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ngunit ang mukha niya ay parang pamilyar. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko. Pilit nilalabanan ng takot. Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid niya. Nang mas mapalapit ako, doon ko napansin ang isang bagay na nagpabagsak sa mundo ko. Ang mukha niya. Hawig na hawig sa akin. Ang hugis ng kanyang mata, ang pabilog na pisngi, pati ang maliit na peklat sa kilay. Lahat iyon ay parang kopya ng mukha ko noong bata pa ako. Hindi ito maaring totoo. Hindi ito maaring mangyari. Ngunit nang lumingon siya at ngumiti, ang bibig niya ay nagsalita sa malamig na boses. "Mama, matagal kitang hinintay." Napaluhod ako sa lupa, hindi makapaniwala. Ang isip ko ay nagkakagulo, pilit hinahanap ang sagot. Anak ko? Paano? Kailan? Ngunit bago pa man ako makakilos, narinig ko ang pagsara ng pintuan sa likod ko. Tumayo ang bata, ang ngiti niya ay nawala, at ang boses niya ay naging malamig. "Hindi ka na makakatakas, Mama. Kasama mo na ako rito." Sa kabila ng malamig na hangin ng madaling araw, tumatakbo ako sa madilim na kagubatan. Ang bawat hakbang ko'y parang hampas ng martilyo sa lupa. Ang bawat hininga ko'y tila nag-aagaw sa pagitan ng takot at pag-asang makalayo. Ang mga sanga ng puno'y nagkakaskas sa aking balat, ngunit hindi ko na yon iniinda. Ang tanging nasa isip ko ay ang makatakas sa impyernong iniwan ko. Ang sekta ay hindi basta-bastang grupo. Para itong isang hayop na may matatalas na pangil, isang halimaw na sumisipsip sa kaluluwa ng sinuman. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ako ng organisasyong yon. Isang tagapagsilbi, isang tagasunod, isang alipin ng kanilang mga huwad na pangako. Ngunit ang pinakamasakit ay ang paniniwalang ako ang gumagawa ng tama. Hanggang isang araw,
Nakita ko ang katotohanan. Hindi ba nalang sekta? Hindi ito kaligtasan. Isa itong bitag. Isa itong kulungan. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong may mga nawawala. Mga kapatid sa pananampalataya na bigla na lang hindi sumisipot. Nasa mas mataas na antas na sila, sabi ng leader, ang tinatawag naming ama. Ngunit bakit walang paalam? Bakit walang bakas? At bakit ang mga nawawalay, palaging mga may tanong, mga hindi nabulag sa mga doktrina niya? Isang gabi, sinundan ko ang leader. Nakita ko ang hindi dapat makita, mga katawan sa ilalim ng lupa, nakasilid sa mga plastik, itinapon parang basura. Ang sekta ay pumapatay. Simula noon, plano kong tumakas. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit sa pinakamatalik kong kasamahan. Alam kong ang sino. Pagkatapos kong magtago sa isang abandonadong gusali sa loob ng 2 araw, naramdaman kong ang bawat tibok ng puso ko ay parang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Ang bawat tunog ng hangin na sumisipol sa basag na mga bintana ay parang boses nila ng sekta. Ang sekta na halos sumira sa buhay ko. Ang sekta na akala ko, sa wakas, tuluyan ko nang natakasan. Sa bawat paghinga, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito simpleng pagtakas. Ang layunin ko ay sirain ang grupong iyon. Ang madilim na kulto na bumihag sa akin ng maraming taon. Ang mga araw ko sa kanila ay puno ng pag-aalinlangan, takot at pagkakulong sa mga doktrina nilang humigpit sa kaisipan ko. At ngayon, kahit malaya na ako, ang kwento nila ay parang lason sa isip ko. Hindi ko sila maalis. Tama ang desisyon kong tumakas. Pero may isang tanong na hindi ko pa nasasagot. Paano ko sisirain ang sekta kung may bahagi ng puso ko ang natitirang konektado sa kanila? Hindi ko alam kung paano, pero alam kong may dapat akong gawin. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng gusali, narinig ko ang mahinang kaluskos sa malayo. Ang katawan ko'y nanigas. Agad kong hinawakan ng bag na naglalaman ng mahahalagang dokumentong ninakaw ko mula sa sekta. Mga tala ng transaksyon, listahan ng mga pangalan at mga lihim na plano nila. Alam kong ito ang magiging susi upang tuluyang maibagsak ang kulto. Pero kung mahuli nila ako, tapos na ang laban. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng kalye, nakasuot ng itim na jacket. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ang postura niya ay pamilyar. Ang mga balikat niyang nakatungo, ang paraan ng pagkilos, parang isa sa kanila. Sila ba ang nagpadala sa kanya? O isa lang siyang inosenteng tao? Humakbang ako palayo sa bintana, nanginginig ang mga kamay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng gusali. Ang tunog ng bakal na sumasalubong sa dingding ay parang sigaw sa katahimikan. Agad akong nagtago sa likod ng isang sirang kabinet. Hawak ang bag na para bang kalasag. Hindi ko alam kung papalapit siya. Ang bawat hakbang na naririnig ko ay parang hampas ng martilyo sa dibdib ko. Hanggang sa narinig ko ang isang boses. Nandito ka ba? Ang tono nito ay magaan, halos pabulong, pero may halong tanong na nakakasugat. Hindi ko siya sinagot, hindi ko rin siya sinilip. Nanatili akong nakayuko, hinihintay ang susunod na mangyayari. Hindi mo kailangang matakot, hindi kita sasaktan, dagdag niya. Ang boses na yon, may kakaiba sa timbre. May kung anong pamilyar sa boses niya, pero hindi ko masabi kung bakit. Pinilit kong huwag mag-ingay, huwag gumalaw. Pero naramdaman ko ang mga hakbang na mas lumalapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basag na sahig ay parang metronom ng takot. Alam kong nandyan ka. Alam kong may dala kang mahalaga. Tumigil ang boses at narinig ko ang pagbukas ng zipper ng kanyang jacket. Sa sandaling iyon, napaangat ang ulo ko. Napansin ko ang isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay, isang litrato. Hindi ko maaninag kung ano yon, pero dumoble ang kabog ng puso ko. Alam mo ba kung sino ang nasa litrato na ito? Tanong niya.
Nang marinig ko yon, hindi ko na napigilan ng sarili. Dahan-dahan akong sumilip mula sa likod ng cabinet. Ang liwanag mula sa labas ay sapat para makita ang hawak niya. Ang litrato ay litrato ng isang bata. Isang batang lalaki na tila nasa edad 5 o 6. Ang mga mata nito ay parang sa akin. Malalim, puno ng tanong, pero may bakas ng ligaya. Alam ko kung ano ang plano mo, sabi niya. At sa wakas, nakita ko ang mukha niya. Halos hindi ako makapaniwala. Ang lalaki ay si Joel. Si Joel, ang dating kaibigan ko sa sekta. Ang taong tumulong sa akin noong una akong sumali. Pero bakit siya nandito? Isa na ba siya sa mga tumutugis sa akin? Joel, bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses. Lumapit siya. Hawak pa rin ang litrato. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang bata sa litrato. Alam mo ba kung sino siya? Ulit niya. Umiling ako. Kahit alam kong may sagot sa tanong na yon na pilit kong tinatanggihan. Bakit mo pinapakita sa akin yan? Tanong ko, halos pabulong. Tumawa siya ng mahina, pero ang tunog nito ay puno ng sakit. Dahil siya ang anak mo at hindi mo alam. Siya ang anak mo na iniwan mo sa sekta. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat hakbang, bawat paghinga, bawat ingay ay biglang nawala. Tumingin ako sa litrato at sa sandaling iyon, parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabing umiiyak ako sa loob ng sekta. Ang mga panahong sinabihan nila akong may misyon ka para sa amin. At ang huling pagkakataong nakita ko ang isang bata, karga ng isang babae. Hindi. Totoo yan. Bulong ko. Kahit nararamdaman kong may bigat ang mga salitang binitiwan niya. Pero bago pa ako makakilos, narinig ko ang isang tunog mula sa labas, mga yapak na papalapit. Hindi lang isa, at hindi lang dalawa. Marami sila. Alam kong hindi na ito simpleng pagtakas. Alam kong hindi lang sila ang habol nila. Habang hawak ni Joel ang litrato, ngumiti siya ng mapait. Hindi lang sekta ang hahabulin mo ngayon, pati ang sarili mong anak. Pinilit kong kontrolin ang panginginig ng aking mga kamay habang binubuksan ang pinto ng lumang bahay na hindi ko akalaing babalikan ko pa. Ang malamig na hangin sa labas ay parang mga daliri ng multo, sumisingit sa bawat hibla ng aking damit, bumabalot sa akin ng mahigpit. Ang lugar na ito, ang kuta ng sekta, ang naging impyerno ko sa loob ng kalahati ng buhay ko. Pero ngayong gabi, babalik ako hindi para sumuko, kundi para wakasan ito. Ang dilim sa loob ay parang nabubuhay, gumagalaw sa bawat sulok, tila may mga matang nagmamasid sa akin. Dinala ko ang flashlight sa harapan ko. Ang mahinang sinag nito ay sapat na para makita ang makalumang mga altar, ang mga simbolo ng panatisismo na minsang naging laman ng aking mga panaginip. Minsan, naniniwala ako sa lahat ng ito, sa mga pangako ng kaligtasan, sa mga sinasabing biyaya ng lider. Pero ang mga pangakong iyon ay natunaw. Iniwan akong basag, walang laman, at puno ng galit. Bawat hakbang ko ay maingat. Ang tunog ng sapatos ko sa kahoy na sahig ay parang mga tambol na nagbabadya ng panganib. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob. Ang leader ba? Ang mga tagasunod? O kaya, siya, ang anak ko. Hindi ko alam kailan nagsimula ang hinala ko, pero ilang buwan na ang nakalipas nang makita ko ang isang litrato sa social media. Isang mukha ang tumama sa akin ng parang kidlat. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, hindi ko maaring magkamali. Ang anak na iniwan ko sa pangangalaga ng mga kamag-anak noong tumakas ako ilang taon na, ang nakaraan. Ang anak kong iniwan para maghanap ng kalayaan. Ngayon, siya na ang mukhang kinikilala sa mga bagong recruit ng sekta. Ang bagong mukha ng kasamaan. Napadpad ako sa silid kung saan naroon ang altar. Ang mga kandila ay naiwan pang nakasindi. Ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa hangin. Sa ibabaw ng altar, naroon ang isang maliit na kahon, tila isang relikya. Sa loob nito, alam kong naroon ang mga dokumento,
ang mga plano ng sekta, ang mga dahilan kung bakit patuloy silang nakakalason sa lipunan. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Kailangan kong kunin yon. Kailangan kong sirain ang sekta ng tuluyan. Pero bago ko pa man maabot ang kahon, narinig ko ang tunog ng mga hakbang. Malalapit, papalapit. Humigpit ang hawak ko sa flashlight, sabay tago sa likod ng isang lumang kabinet. Ang puso ko'y parang tambol, bumibilis sa bawat segundo. Ang mga hakbang ay tumigil at may narinig akong boses. Alam kong nandyan ka. Ang boses na yon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pero ang hinala ko ay nagkakatotoo. Siya nga, ang anak ko. Lumabas ako mula sa taguan. Ang mga mata ko'y hindi maalis sa kanya. Ang mukha niya'y halos hindi nagbago mula noong huli ko siyang nakita. Pero may kakaibang lamig sa tingin niya, isang bagay na nagbigay ng kirot sa puso ko. Ang anak ko, ang batang minahal ko, ang batang sinakripisyo ko para sa kalayaan, ngayon ay estranghero na sa akin. Ma, sabi niya, hindi ko alam kung may halong galit o hinanakit ang boses niya. Bakit ka narito? Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ay nagkumpol sa bibig ko, pero parang hindi ko maibulalas. Sa huli, sinabi ko ang totoo. Para wakasan ito, ang sekta, ang kasamaan nila. Tumawa siya, pero ang tawa niya'y puno ng pait. Kasamaan? Ang sekta ang nagbigay sa akin ng buhay, ma. Ang sekta ang nagbigay sa akin ng pamilya, habang ikaw. Tumigil siya, ang mga mata niya'y tila nag-aapoy. Iniwan mo ako. Ang bawat salita ay parang saksak sa puso ko. Iniwan ko siya, oo, pero para mailigtas siya, para matakasan ko ang impyerno. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yun sa kanya. Iniwan kita para protektahan ka? Sagot ko, nanginginig ang boses ko. Hindi ko akalaing hahanapin mo sila. Protektahan? Tumawa siya ulit, pero ngayon ay may halong puot. Hindi mo ako protektahan, binitiwan mo ako. At ngayon, ako ang narito para protektahan sila. Bago ko pa man maunawaan ang ibig niyang sabihin, nakita ko ang paggalaw ng kanyang kamay. May hawak siyang kutsilyo. Ang anak ko, ang batang minahal ko, ngayon ay nakaharap sa akin bilang isang kaaway. Hindi ko alam ang gagawin. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang malalakas na sigaw. Ang anak ko, ang dahilan ng lahat ng sakripisyo ko, ngayon ay nasa harapan ko, handang ipagtanggol ang sekta laban sa akin. At saka ko na-realize ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang siya miyembro. Siya ang bagong leader. Pagpasok ko sa lumang gusaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang takot, ang pagkahiya, ang pagkakulong sa isang mundong akala ko'y tama. Ang sekta ay hindi nagbago. Parehong mga kulay na kurtinang nakasabit sa dingding, parehong amoy ng insenso na sumisingaw sa hangin. Pero ngayong narito ako, hindi para bumalik. Narito ako para sirain ang kanilang pundasyon, ang kanilang kontrol, ang kanilang kasinungalingan. Nasa bulsa ko ang maliit na recorder na binalot ko sa tela para hindi mahalata. Alam kong hindi nila ako pababayaan mag-isa sa lugar na ito. Ang mga miyembro ng sekta ay parang mga anino. Nandyan pero hindi mo sila nakikita. Magaling silang magmasid, magtanong, magmanipula. Pero ngayong gabi, handa ako. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Ang bawat galaw ko ay may layunin. Nang dumaan ako sa sala, nakita ko ang isang grupo ng mga kabataan, nakaupo sa bilog at tila nagdarasal. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, alam kong naroon ang takot. Alam kong naramdaman nila ang parehong takot na minsang gumapos sa akin. Gusto kong tumigil. Gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Ngunit alam kong hindi iyon ang tamang oras. Isa lang ang layunin ko sa gabing ito, ang makuha ang ebidensyang magtatapos sa lahat. Narito ka na pala, sabi ng isang boses mula sa likod. Lumingon ako at nakita ko si Mateo, ang leader ng sekta.
Ang kanyang nangiti ay kasing yabang ng dati, ngunit sa likod nito ay may bahid ng pag-aalinlangan. Alam kong hindi niya inaasahan ang pagbabalik ko. Matagal ka naming inantay. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumangulang ako at hinayaang akayin niya ako patungo sa isang silid. Ang silid na yon, ang naging sentro ng maraming gabi ng manipulasyon, kung saan ginugulo nila ang isipan mo hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang tama at mali. Pero ngayong gabi, alam ko kung ano ang tama. Ikaw ba'y handang bumalik sa liwanag? Tanong niya habang nakaupo siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kahinaan. Gusto kong tumawa. Sa isip ko, alam kong hindi ako mahuhulog sa bitag niya. Naramdaman mo ba ang tawag ng Diyos na bumalik sa kanyang piling? Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko, Mateo. Sagot ko. Sinadyang panatilihin ang tono ng boses kong walang emosyon. Pero narito ako para maunawaan kung ano ang iniwan ko. Nagningning ang mga mata niya. Akala niya'y may pag-asa. Mabuti. Mabuti iyon. Ang Diyos ay laging bukas ang mga bisig para sa mga anak niyang naligaw. Hindi mo kailangan magduda sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Sa bawat salita niya, kinukuyom ko ang galit sa aking dibdib. Ang pagmamahal na sinasabi niya ay walang iba kundi kontrol. Ang sekta ay hindi tungkol sa Diyos. Ito'y tungkol sa kapangyarihan. At ngayong gabi, hindi ako papayag na manatili pa ito sa buhay ng iba. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, iniwan niya ako sa silid. Sinamantala ko ang pagkakataon para magsimula. Maingat kong inilabas ang recorder at sinimulang kuhanin ang audio ng bawat tunog, bawat usapan sa labas ng silid. Sa sandaling may ebidensya ako, tatapusin ko ang lahat. Pero habang nakikinig ako, may narinig akong pamilyar na boses. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig. Siya ba talaga ang nagbalik? Tanong ng isang babae. Bakit siya pa? Hindi ba siya ang nagtangkang wasakin tayo noon? Kailangan natin siyang bantayan. Sagot ng isa pang tinig. Hindi natin alam kung ano ang balak niya. Pero kung susubukan niyang sirain ang grupo, alam mo kung ano ang gagawin. Napahinto ako. Ang mga boses na iyon ay puno ng tensyon, ngunit may isa pang bagay na nagpasikip sa dibdib ko. Ang isa sa mga tinig ay pamilyar, napaka-familiar, ngunit hindi ko maibigay ang pangalan. Parang isang multo mula sa nakaraan na biglang bumalik upang guluhin ako. Habang pinipilit kong baliwalain ito, narinig ko ang tunog ng mga hakbang papunta sa silid. Agad kong itinago ang recorder at tumayo. Nagkunwaring kalmado. Nang bumukas ang pinto, isang kabataan ang pumasok. Mga 16 na taong gulang, payat, maputla, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang presensya. Nang magtama ang aming mga mata, biglang bumagsak ang mundo ko. Ikaw ang anak ko, bulong ko sa sarili ko, halos hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung papaano, kung bakit, o kung kailan. Pero alam ko sa puso ko. Ang mga mata niya, ang hugis ng kanyang mukha. Walang duda. Siya ang anak ko. Ang anak na iniwan ko noon. Ang anak na akala ko'y nawala na sa akin magpakailanman. Ang lider ang nagbigay sa akin ng utos na bantayan ka. Sabi niya, malamig ang tono. Walang emosyon ang kanyang mukha. Parang hindi niya ako kilala. Parang hindi niya alam ang koneksyon namin. Pero para sa akin, malinaw ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw. Ang recorder sa bulsa ko ay tila biglang naging isang mabigat na bato. Ang plano ko, ang layunin ko, lahat ng iyon ay biglang nawalan ng halaga. Sa harapan ko ngayon ay ang anak ko, ang dugo at laman ko, ngunit isa na siya sa sekta. Isa na siya sa kanila. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kaninang binuksan ko ang pinto ng lumang bahay na yon. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang sumisinghap ng mga lihim. Ang halakhak ng mga tao mula sa loob ay parang mga asong ulol na naghihintay ng bagong biktima. Sa kabila ng takot na bumalot sa akin, pinilit kong pumasok.
Ang bawat hakbang ko ay tila bumibigat. Parang ang sahig ay nagtatangkang lunukin ang aking mga paa. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin, pero alam kong hindi ako maaaring umatras. Ang lugar ay hindi nagbago. Madilim, makipot at puno ng mga anino ng kasalanan. Ang mga dingding ay puno pa rin ng mga dibuhong nagpapakita ng liwanag na kanilang sinasamba, mga imahe ng lider, ng sekta na parang Diyos na nagmamando sa bawat galaw. Sa gitna ng silid, naroon ang altar. Sa ibabaw nito, ang mga kandila ay nagbabaga. Ang mga apoy nito ay tila mga mata na nanlilisik. Nakita ko siya. Si Mateo, ang lider. Nakaupo siya sa isang trono na yari sa kahoy, ngunit ang presensya niya ay tila gawa sa bakal. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang alam niya ang bawat lihim na itinago ko. Ang kanyang ngiti ay may bahid ng panlilinlang na parang sinasabi, alam ko kung bakit ka narito. Hindi ko siya binati. Alam kong bawat salita ay maaaring maging armas laban sa akin. Lumapit sa akin ang isang babae, si Clara, na dati kong kaibigan sa sekta. Ngunit ngayon, ang anyo niya ay iba. Parang pinaglaruan ng takot at pagsunod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang braso ko. Bumalik ka! Bulong niya, pero ang tono ay hindi pag-aanyaya. Isa itong babala. Bakit ba ako bumalik? Tanong ko sa sarili ko, pero alam ko ang sagot. Hindi lang para sirain ang sekta. Hindi lang para iligtas ang mga tao mula sa kanilang pagkabihag. Ang tunay na dahilan ay mas personal, mas masakit. Si Mateo ay tumayo mula sa kanyang trono. Ang kanyang boses ay malalim, parang alon na bumabayo sa bangin. Akala ko, hindi ka nababalik, pero narito ka. Ano ang hinahanap mo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip tumingin ako sa paligid, hinahanap ang isang bagay o isang tao na ang pangalan ay hindi ko masabi. Ang grupo na ito ay hindi para sa'yo, dagdag niya, habang ang mga tao sa paligid ay nagtipon sa gilid, parang mga tagapanood sa isang palabas. Iniwan mo kami, pero ngayon, bumalik ka. May utang ka sa amin, hindi ba? Ang bawat salita niya ay parang patalim na tumatama sa dibdib ko. Alam kong hindi ko siya maaaring harapin ng direkta, kaya nagpakumbaba ako. Hindi ako narito para sa kung ano man ang iniisip mo. Gusto ko lang makipag-usap. Makipag-usap? Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang halakhak nila ay parang mga multo na nananakit sa akin. Ang mga taong bumabalik ay hindi makikipag-usap. Bumabalik sila dahil may hinahanap silang hindi nila mahanap sa labas. Iba ang tono niya. Alam kong sinusubukan niyang basahin ang utak ko, pero hindi ko siya hinayaang makita ang takot sa mga mata ko. Sa halip, tumingin ako sa kaliwa, kung saan naroon ang isang bata. Isang batang lalaki. Ang buhok niya ay magulo at ang mga mata niya ay puno ng kawalang malay. Ang hawak niyang laruan ay lumang-luma na, parang galing pa sa ibang panahon. Hindi ako makahinga. Ang pananabik at pagkagulat ay sabay na bumalot sa akin. Parang tumigil ang mundo at ang tunog ng mga tao sa paligid ay nawala. Ang batang yon, hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang koneksyon kami. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis at ang mga mata ko ay hindi na natanggal sa kanya. Mama! Sigaw niya. Parang pinalo ang utak ko. Ang sigaw na yon ay tumama sa puso ko at lahat ng bagay ay nagbago. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Tuwa, takot, o galit. Hindi ko siya kilala. Pero bakit niya ako tinawag na mama? Si Mateo ay tumawa ng malakas. Ang tunog ay parang dagundong ng kulog sa loob ng silid. Ah, ang ating munting Tomas. Alam mo ba kung sino siya? Tanong niya, habang ang bata ay tumakbo papunta sa kanya. Ang anak mo. Ang mundo ko ay parang bumagsak. Ang mga salita niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, kung kailan o bakit. Ang alam ko lang, ang sekta na ito ay hindi lang kumitil sa buhay ko, pero kinuha rin ang bagay na pinakamahalaga sa akin,
ang anak ko. Lumapit si Thomas kay Mateo at kinuha siya ng leader sa mga bisig. Ang bata ay ngumiti sa kanya, walang kaalam-alam sa kasamaan ng lalaking iyon. Ang sakit sa dibdib ko ay parang apoy na hindi maapula. Hindi ko alam kung paano ko siya mailalayo sa lugar na ito, pero alam kong hindi ko siya maaaring iwan. Ngayon, sabi ni Mateo, ano ang gagawin mo, Mama? Ang kanyang ngiti ay puno ng panlilinlang habang ang mga tao sa paligid ay naghintay ng sagot ko. Hindi ko alam, pero ang isang bagay ay sigurado. Hindi ko siya hahayaang manatili rito. Hindi ko siya hahayaang maging isa sa kanila. Sa bawat hakbang ko papalayo sa lumang buhay, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyong ginawa ko. Ang hangarin kong kalayaan ay parang palaging may tali. Pilit akong hinihila pabalik sa kadilimang iniwan ko. Pero hindi ko akalain na ang pinakamahirap na bahagi ng pagtakas ko ay hindi ang mga banta, hindi ang takot, kundi ang katotohanan na natuklasan ko sa anak ko. Naglakad ako sa madilim na eskinita. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito sapat para payapain ang nag-aalab kong dibdib. Sa harap ko ay ang lumang gusaling itinuro ng informant na tinanggap ko. Dito raw nagtatago ang leader ng grupo, si Ruben, ang taong nagmanipula sa akin ng maraming taon, ang taong nagwasak sa buhay ko. Sa loob ng gusali, tahimik ang lahat. Naririnig ko lamang ang tunog ng aking sariling paghinga. Nasa bulsa ko ang baril na matagal kong pinag-isipang dalhin. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ng desisyong ito, pero alam ko lang na kailangan kong tapusin ang lahat. Hindi na ako hahayaan panggambalain nila ang buhay ko. Hindi na ako babalik. Habang paakyat ako sa hagdan, napansin ko ang mga pader na may mga lumang poster at simbolo ng kanilang sekta. Mga bagay na dating pinaniniwalaan ko. Nakaramdam ako ng galit, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Paano ko ba nagawang maniwala sa mga kasinungalingang yon? Paano ko ba hinayaang maging kasangkapan nila? Pero hindi na yun mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang wakasan ito. Pagdating ko sa ikatlong palapag, naulinigan ko ang mahihinang boses. Nagmumula ito sa silid sa dulo ng pasilyo. Maingat akong lumapit, pilit pinipigilan ang pagkabog ng dibdib ko. Nang makarating ako sa pintuan, inilapit ko ang tainga ko sa kahoy. May naririnig akong pagtatalo, pero hindi ko maunawaan ang mga sinasabi. Pinihit ko ang doorknob. Bukas, huminga ako ng malalim sa kamarahang itinulak ang pinto. Sa loob, naroon si Ruben, ang leader na kinamumuhian ko. Nakaupo siya sa harap ng lamesa, tila kalmado, ngunit may bahid ng tensyon sa kanyang mukha. Sa gilid niya, may isang batang lalaki, mga 16 na taong gulang, nakatingin sa akin ng may halong galit at pagtataka. Tila may nalalaman siya, ngunit hindi niya ito sinasabi. Magandang gabi, Elena. Bati ni Ruben, gamit ang pangalan ko noong nasa sekta pa ako. Ramdam ko ang lamig sa kanyang tono, ang tila panunuya. Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay tumingin ako sa batang lalaki. May kung anong pamilyar sa kanyang mga mata, ngunit pilit kong binabaliwala iyon. Ano ang kailangan mo rito? Tanong niya. Pero hindi ko siya sinagot. Sa halip, inilabas ko ang baril mula sa bulsa, diretsong itinuro sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, pero hindi siya natakot. Bagkus, ngumiti siya. Isang ngiting nagdulot ng pangingilabot sa akin. Hindi mo magagawa yan, ani Ruben. Tahimik ngunit may tiyak na tono. Hindi dahil sa takot ka, hindi dahil sa mahina ka, kundi dahil alam mong hindi ito ang paraan para matapos ang lahat. Tumahimik ka! Sigaw ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baril. Sa kabila ng galit ko, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya, na parang pilit akong hinihila pabalik sa kanyang kontrol. Pero hindi na ako papayag. Hindi na ako magpapaloko. Bago ka magdesisyon, Elena, gusto ko lang ipaalam sa iyo ang isang bagay. Sabi niya, saka tumingin sa batang lalaki. Hindi mo ba siya nakikilala? Napatingin ulit ako sa bata.
Sa bawat segundo, parang lumalalim ang hiwaga sa kanyang mga mata. Tila may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano. At habang tumatagal ang pagtitig ko, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala, ang mga pira-piraso ng nakaraan na pilit kong kinalimutan. Anong pinagsasabi mo? Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng tinig ko. Ngumiti si Karuben, saka tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Siya ang anak mo, Elena. Ang anak mong iniwan mo nang tumakas ka. Parang tumigil ang mundo ko. Ang hawak kong baril ay halos malaglag sa kamay ko. Hindi ko alam kung paano magre-reakto. Ang batang ito, ang batang nasa harap ko, siya raw ang anak ko. Pero paano? Paanong nangyari iyon? At sa lahat ng lugar, bakit siya narito? Hindi, hindi totoo yan. Bulong ko, habang pilit na itinatanggi ang sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang mga mata ng bata. Ang mga mata niya ay parang salamin ng sarili kong mukha. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi siya nagsisinungaling. Iniwan mo siya, Elena. Iniwan mo siya sa amin. At ngayon, bumalik ka para sirain kami? Paano mo magagawang sirain ang lug? Pumasok ako sa madilim na silid. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at ang ilaw mula sa labas ay nagbigay ng isang mahinang liwanag sa loob. Ang malamig na hangin ay dumampi sa aking balat at ang tahimik na pag-agos ng tubig mula sa sirang gripo sa sulok ay tila nagbibinhi ng bigat sa bawat hakbang na ginagawa ko. Ang lugar na ito, ang dating tahanan ng mga paniniwalang kinulong ako sa loob ng maraming taon, ay parang multo ng nakaraan na bumabalik upang muling usigin ako. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito. Siguro dahil sa mga sagot na kailangang hanapin. Siguro dahil sa mga tanong na patuloy na sumisigaw sa aking isipan. Ang sekta na iniwan ko ay hindi lamang grupo ng mga tao na naniniwala sa kakaibang doktrina. Ito'y naging isang bahagi ng buhay ko, isang bahagi ng pagkatao ko, na pilit kong tinatanggal sa bawat galaw, ngunit patuloy na kumakapit sa akin tulad ng anino. Napahinto ako sa harap ng altar, ang altar na minsang naging sentro ng lahat. Sa ibabaw nito ay naroon pa rin ang pamilyar na mga bagay. Ang itim na libro na may mga inscription, ang mga kandilang laging nauupos ngunit hindi nauubos, at ang kwadradong salamin na sinasabing naglalarawan ng tunay na kaluluwa. Ang mga panalangin na isinambit ko rito noon ay parang mga sugat na binuksan muli sa aking isipan. Hindi ko maiwasang maalala ang mga oras na tila wala akong kontrol sa sarili ko. Binigay ko ang lahat, pati na ang mga bagay na hindi ko dapat isinakripisyo. Bigla akong napabaling sa isang tunog mula sa likuran. May mahinang tap-tap ng mga hakbang, napakabilis ng tibok ng puso ko. Halos hindi ako makahinga. May tao. Hindi ako nag-iisa. Siya ba? Tanong ng isang boses, pabulong ngunit matalim. Ang tono nito ay parang isang kutsilyong tumatarak sa hangin. Hindi ko alam kung saan nagmula ang boses, ngunit sigurado akong hindi ito ang inaasahan kong marinig. Oo, siya nga, ang tumakas. Isa pang boses, mas mabigat, mas malamig. Ang mga hakbang ay papalapit na. Unti-unti akong umatras, ang likod ko ay sumandal sa malamig na pader. Ang pawis ay bumalot sa palad ko, ngunit kahit anong pilit kong pigilan ng kaba, tila mas lalo lamang itong lumalakas. Sa dilim, may dalawang hugis ang lumitaw. Ang mga anino ay gumalaw, at nang sila ay mas lumapit, bumungad sa akin ang dalawang mukha. Isa sa kanila ay pamilyar. Si Mateo, ang leader ng sekta. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng galit, ngunit may bahid ng kasiyahan sa kanyang mga labi. Para bang matagal niya akong inaabangan. Ang pagbabalik ng prodigal na anak, sambit niya, mapanuyang nakangiti. Ang boses niya ay parang lason sa hangin. Hindi ko akalain na magpapakita ka pa rito, lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Tahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Ang mga alaala ng nakaraan ay pilit na bumabalik. Ang mga seremonya, ang mga pangako, ang mga kasinungalingan. Ang sekta ay hindi lamang isang grupo. Ito'y naging kulungan, isang puwersa na sumira sa akin. Ngunit ang pangalawang tao, ang kasama ni Mateo, ang siyang nagpatigil sa lahat ng iniisip ko. Ang mukha niya ay pamilyar, masyadong pamilyar. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang labi, ang paraan ng kanyang pagtayo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may koneksyon kami. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang puso ko ay nanginig sa kakaibang emosyon. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at sa sandaling iyon, parang nawala ang oras. Ang bawat galaw, bawat tunog, bawat tibok ng puso ay tumigil. Ang bata, hindi siya maaring higit sa 16, ay parang salamin na nagpapakita ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, malamig ngunit puno ng tanong. Ang boses niya ay hindi tulad ng kay Mateo. Mas bata, mas masakit, ngunit may halong inosente. "Hindi kita kilala." Sagot ko, halos bulong. Pero alam kong hindi iyon totoo. Sa loob-loob ko, may isang bagay na nagsasabing kilala ko siya, na hindi siya estrangero. Ang mga mata niya ay nagbigay ng mga alaala. Malabo, mahirap intindihin, ngunit naroon. "Hindi mo ba talaga siya kilala?" Tanong ni Mateo, at ang tono ng pagsasalita niya ay puno ng pagkutya. "Kung hindi, hayaan mong ipaalala ko sa'yo, siya ang anak mo." Ang salita ay bumagsak sa akin tulad ng isang bomba. Ang utak ko ay tila naguluhan. Ang mundo ay umiikot. Ang pagiging ina, isang bagay na pilit kong kinalimutan, isang bahagi ng buhay ko na iniwan ko kasama ng sekta, ay bumalik sa akin na parang sugat na muling binuksan. "Anong sinasabi mo?" Tanong ko, ngunit alam ko ang sagot. Ang mukha ng bata, ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagsasalita, lahat ay nagbigay ng patunay. Siya nga, siya ang anak ko. At narito siya, bahagi pa rin ng sekta na pilit kong nilabanan at iniwan. Ang lahat ay nagdilim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Si Mateo ay nakangiti, parang isang manghuhulang alam ang lahat ng mangyayari. Ang anak ko ay nakatingin sa akin, puno ng tanong, puno ng galit. At ako'y naroon, nakatayo, sa gitna ng dalawang mundo na hindi ko alam kung paano haharapin. "Anong gagawin mo ngayon, Elena?" Tanong ni Mateo, at ang boses niya ay parang hamon. "Tatakas ka na naman? O haharapin mo ang katotohanan?" Hindi ako makasagot. Ang lahat ng iniisip ko ay naghalo-halo, ang mga alaala, ang takot, ang pagkalito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako maaring tumakas. Hindi na tulad ng dati. Ang dilim ng gabi ay tila naghahanap ng pag-asa, tulad ng nararamdaman ko habang binabagtas ang makipot na daan sa gilid ng bundok. Ang pawis sa aking noo ay hindi lamang dahil sa hirap ng pag-akyat, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na hindi ko maalis sa aking dibdib. Alam kong nasa likod ko ang mga tauhan ng sekta, mga tao na minsay tinuring kong pamilya. Hindi ko alam kung hanggang saan sila handang gawin para maibalik ako sa kanilang kontrol. Ang bawat tunog ng dahon na gumagalaw sa hangin ay nagdadala ng pangamba. Nasa gilid ako ng pagkabaliw. Ang bawat hakbang ko sa madilim na landas ay tila isang hakbang papalayo sa impyerno. Ngunit hindi ko rin alam kung papunta ba ako sa langit o sa mas malalim na kasamaan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pintig ng puso ko ay tila bagay sumasabog sa init ng kaba. Sa loob ng sekta, lahat ay may plano, lahat ay may layunin. Ang layunin na sumunod, magpatahimik at isuko ang sarili sa lider. Ang bawat desisyon ng lider ay batas. Hindi pwedeng tanungin, hindi pwedeng questionin. Ngunit nang makita ko ang tunay na kulay ng sistema, nang maramdaman ko ang kalokohan at kasamaan sa likod ng mga ngiti nila, alam kong hindi ko na kayang manatili. Ang problema lang,
Hindi basta-basta nakakalabas ang sinuman. Ang pagtakas ay may kapalit. At kadalasan, ang kapalit ay ang buhay mo. Bigla akong napahinto. Narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Mabilis, mabigat, tila galit. Hindi na ako nag-atubili. Tumakbo ako ng buong lakas, walang pakialam kung masaktan ang mga paa ko sa matutulis na bato. Ang hangin ay tila humahabol sa akin. Ang mga tunog ng sanga na nababali ay parang sigaw ng babala. Hindi ko alam kung malapit na sila, ngunit ang pakiramdam na may sumusunod ay sapat na para magdala ng matinding takot. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko, ang anak ko. Halos 2 taon, na mula nang magbuntis ako sa loob ng sekta, ngunit hindi ko kailanman nakita ang bata. Kinuha nila siya mula sa akin, sinabing para raw sa mas mataas na plano. Ang sakit ng pagkawala ay nag-iwan ng butas sa puso ko, ngunit ang galit ay unti-unting pumalit. Ngayon, ang tanging layunin ko ay hindi lang makatakas, kundi malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Patuloy akong tumakbo hanggang marating ko ang isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Ang bubong nito ay tila patuloy na nilalabanan ang pagkasira, ngunit ang dingding ay naglalaman ng mga bitak na parang mga sugat. Dito ako nagkubli, umaasang hindi nila ako makikita. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinarado ko ang pintuan. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Halos hindi ko na maramdaman ang lakas ng katawan ko. Sa loob ng kubo, may isang lumang lampara sa mesa. Binuksan ko ito at ang munting ilaw ay nagbigay ng liwanag sa paligid. Sa sulok ng dingding, may lumang larawan na nakasabit. Isang litrato ng isang pamilya. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ko ay ang sulat kamay sa ibaba nito. Ang katotohanan ay nasa loob. May kakaibang kilabot na dumaloy sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malalim na kahulugan ang mga salitang yon. Bigla kong narinig ang tunog ng mga yabag sa labas. Tumigil ako sa paghinga. Ang liwanag mula sa lampara ay tila nagiging mas maliwanag, mas nakakasilaw, pero hindi ko magawang patayin ito. Ang tunog ay papalapit ng papalapit hanggang sa maramdaman ko ang anino sa labas ng bintana. Isang lalaki. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Napakapit ako sa dingding, pilit nilalabanan ang takot na sumisigaw sa loob ng utak ko. Bumukas ang pinto ng biglaan. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob, kasabay ng presensya ng lalaki. Sa unang tingin, hindi ko siya nakilala. Ngunit nang magsalita siya, ang boses niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Matagal kang hinanap, ina. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi maaaring totoo. Ngunit ang mukha niya, ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon, lahat ng ito ay nag-uudyok ng alaala. Ang anak ko, siya ba ito? Paano? Paanong ang batang nawala sa akin ay narito, sa harapan ko, ngunit hindi ko nararamdaman ang init ng pagmamahal? Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng galit, parang hindi niya ako kilala. Anak, halos pabulong kong nasabi, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang likod, isang kutsilyo. Ang talim nito ay kumikislap sa ilalim ng munting ilaw ng lampara. Ang takot ay mas matindi kaysa dati. Ang anak ko, na akala ko'y babalik para sa akin, ay tila bagay isang estranghero. Nagkamali ka sa pagtakas. Malamig niyang sabi, kung hindi mo babalikan ang sekta, ako ang magiging parusa mo. Ang mga salita niya ay parang mga palaso na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang anak ko, na akala ko'y nawawala, ay isa palang kasangkapan ng sekta. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat. At bago pa ako makapagsalita, kumilos siya. Ang bilis ng mga pangyayari ay nag-iwan sa akin ng kawalan. Ang susunod na mangyayari ay hindi ko na alam. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Hindi na ako ang dating taong kaya nilang kontrolin.